Magandang tanghali po sa ating lahat, Amen. mga kapatid. And the highest praise, glory, and honor and thanks belongs to our dearest Jesus. And I give double honor and respect to our beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, and continue to remember and cherish the blessed memories and teaching of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. And greetings to all the beloved Almeida's children and their loved ones. And greetings also to beloved preachers, brethren, guests, and webcast viewers at sa inyo pong lahat, mga minamahal kong uh, kapatiran Amen. or kapatid. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pong mahal na Panginoon dahil po ako'y at andito na naman para po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Panginoon. Alam niyo po, isa po to sa akin pong minsan nalilimutang ibahagi sa inyo noon po ako'y una po na nandito na nag-aayos po ng aking papel para po ako ay magkaroon ng green card. Pero sa kahimalaan po ng ating mahal na Panginoon, kahit po, hindi ko po alam na yung po palang passport ko, bali-baliktad po yung pangalan ko. Nakarating po ako dito, sa Amerika, ganun po nakalagay, bali-baliktad. Hanggang sa ako po yung nag-ayos ng aking green card, yun din po yung aking passport na bali-baliktad. Hindi ko po alam, pero ako po nagkaroon ng green card. Lumabas po yung green card ko. Amen. Praise the Lord. Hindi ko pa rin po alam na yun po palang aking passport ay hindi po pareho ng green card ko. Pero yung green card ko pong lumabas, yun po talaga yung aking pangalan. Yun po talaga yung tunay na pangalan ko, apelyido ko. Pero pagdating po sa passport ko, bali-baliktad. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, paano nangyari yon? Kasi kung ikaw po ay ang passport mo ay hindi pareho doon sa aayusin nilang papel, hindi po maaayos ang papel mo. Amen. Hindi ka po magkakaroon ng green card dito. Pero sa himala po ng ating mahal na Panginoon, siguro po talagang naawa sa akin ng mahal na Panginoon dahil po talagang yun po yung hinahangad ko noon dito. Sa dami po ng mga natatanggap ko na mga sinasabi ng iba, hindi ko po yun pinapakinggan. Basta lagi sinasabi ko, mahal na Panginoon, ikaw lang makakatulong sa akin. Amen. Kaya po, sabi ko ginawa ko po, nagpunta ako sa embassy po dito, tinanong ko po bakit po ganun ang lumabas. Kasi po dinatnan ako ng sulat na bakit daw po yung aking passport ay hindi kapareho ng aking green card. Mabuti lang po, may green card na ako bago po nila nakita yon. Kaya po, sa awa po nating mahal na Panginoon, naayos po rin dito yung aking passport. Amen. Kaya Praise the po Lord. talagang, alam niyo po, talaga minsan, dumadating po talaga sa tao na nanghihina ka. Pero alam niyo po, laging nangungusap ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lagi pong nagpapakita sa akin ang ating gawain sa Facebook po. Napapakinggan ko po yung mga patotoo ng ating pong mga kapatiran na pag po may anniversary. Alam niyo po, blessed na blessed ako. Sabi ko talaga palang, ako po'y nasisiyahan dahil po lumalakas yung loob mo. Amen. Dahil po sa iyong kahinaan, pag mahina ka, bumubulong ang ating mahal na Panginoon. Amen. Para po sinasabi niya, kung nananampalataya ka sa akin, maniwala ka sa akin. Amen. Kaya po, siyempre po tao lang tayo. Minsan po talagang kahit po tayo naniniwala na may mahal na Panginoon. Kasi po noon, lagi po ako nagtatanong, mahal na Panginoon, totoo ka ba? Dahil nga po ako baguhan noon hindi ko po alam. Sabi po sa akin ng tiyahin ko, Myra, manood ka ng manood at umatin ka pag may time ka. Kaya po noon, nung ako'y nasa Pilipinas, sa Cavite po noon ang gawain, ako po'y umaattend, pinipilit ko pong umattend. Pero totoo po pala, na talaga po yung pananampalataya mo lalakas.
lalakas pag umaattend ka at nanonood ka ng ating Amen. Praise the Lord. gawain. Kaya po, sabi ko, saan pa ako pupunta? Wala po talaga akong, hanggang sa ako po'y napapunta dito, hindi rin po ako nakaka-attend. Wala po kasi akong alam kung nasaan po yung gawain. Dahil wala pa po noon na hindi ko pa po nakikita sa Facebook noon na may gawain po pala dito sa Long Beach noon, may gawain. Pagtapos po, napalipat dito. Kaya po, isang bis po, nung pong ako nanunood, dumating po ang isang pagsubok sa akin na ako po ay nagkaroon ng karamdaman. Sabi ko, dito po kasi kailangan magpa-check up ka every 3 months. Kapag ka po may karamdaman, kapag po malaman mo kung okay ka, titignan nila ikaw dito kasi kailangan po yun. Ngayon po, total naman po, libre naman. Kaya po sabi ko, sige, para malaman ko kung... Kasi minsan po, kahit wala kang nararamdaman sa sarili mo, hindi mo alam, may karamdaman ka pala. Pero naramdaman ko po sa sarili ko, ako po'y nanilaw. Sabi ko, bakit parang madilaw ako? Ito lang po yun, siguro po last month. Sabi ko, bakit kaya ako naninilaw? Ginawa ko po, nagpunta ako sa doktor. Sabi ko, Dok, sabi ko ganoon, gusto ko pong makapagpa-blood test. Chinek up po niya ako, tinignan po ako. Lahat po, sabi ko, Dok, gusto ko po general check-up para po malaman ko. Ginawa po nila, chinek up ako, pagdating po ng 3 days, nalaman ko po, meron po pala akong HEPA A. Oh my God, sabi ko. Tapos po, meron din po akong diabetes kasi po noon, tumataas po talaga yung sugar ko. Kahit po ako'y nagpa-fasting, talaga pong fasting ako ng fasting. Pero wala naman po ako nararamdaman. Sabi ko, ba't ganito? Pagdating po ng ano na sa akin ng doktor, sabi, mabuti nga yan kasi HEPA A lang yan. Madaling matanggal yan. Sabi sa akin ng aking pong doktor. Pero siyempre po, sa kalooban ko, meron kang, tapos po meron pa rin po akong problema sa kidney. Ang mababa po yung aking, ano po sa kidney ko. Ang normal po yata is 27%, ang aking po 15 lang. Sabi ko, Dok, paano to? Sabi niya, huwag mo intindihin yan, sabi niya sa akin. Pero sa loob ko, ba't hindi ko iintindihin? Sa loob ko, mababa. Kailangan, umano ka meron po kasing range na kailangan mong sundin doon para maging normal ka. Ginawa ko po, nag-fasting ulit ako, fasting ako. Tapos po, wala naman po akong ginamot. Tapos po yung dibdib ko, para po kinukulang ng hangin. Yung hindi naman po mahirap huminga, pero iba po yung pakiramdam. Iba po yung, kaya po pala, gawa po yung sa kidney, na para pong kinukulang ka ng paghinga. Ginawa ko po, mahal na Panginoon, alam ko yung solusyon. Siguro talagang time na para ako'y bumalik sa'yo. Amen. Hanapin ka. Amen. Kasi nagsunod-sunod po yung karamdaman ko bigla. Tapos po sumakit pa ako. Sabi ko, Lord, ang dami nito. Kaya sabi ng mga anak ko, sabi ng 2 anak ko, Ma, siguro kailangan bumalik ka na. Magsimba ka. Sabi ko, siguro mas maganda, Ma, kami mag-aalaga ng alaga mo, basta sumimba ka. Umatin ka na. Kaya po sabi ko, Lord, sabi ko, sana sa susunod na check-up ko, wala na lahat to, pero ako nananampalataya sa'yo. Alam ko ang pagkukulang ko sa'yo. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Siguro, gumaling lang ako, magpapatuloy ako ng pag-attend sa'yo. Bibigyan kita ng oras. Kahit sa loob ng 1 linggo, maka-attend ako sa'yo. Dumating po yung akin po ulit na akin pong resulta na after 3 months po kasi kailangan mo pa-check up, bumalik ka. Nagpa-check up po ako. Last week po, dumating po yung resulta.
Pati po diabetes ko, wala. Normal. Amen. Praise the Lord. Ang hepa po, normal. Ang liver, normal po lahat. Ang kidney ko po, normal. Amen. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Kaya sabi ko sa aking mga anak, nakita niyo yung katotohanan. Wala akong ginamot. Wala akong sa sarili ko, pero pinagaling ako. Amen. Ng Praise ating the mahal Lord. na Panginoon. Kaya po talagang minsan talaga po napatunayan ko na buhay ang ating mahal na Panginoon sa gawain na ito. Amen. Napakasarap maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang lugi. Hindi kalugihan ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Napakabuti niya. Amen. Napakabuti niya sa mga tao talaga na nananampalataya, lumalapit sa Kanya. Amen. Kaya po pag may nakakausap ako, like ko sinasabi, pinapatotoo ko ang sarili ko. Noon po kasi walang-wala ako. Talaga pong broke na broke, lahat wala. Pero dahil po sa paninampalataya ko, pag-aayuno dahil hindi ko pa po alam ng gawain dito, pinagpala po ako. Ibinuhos po ng ating mahal na Panginoon ang pagpapala sa akin. Amen. Praise the Lord. Nung bago po ako magpunta dito, walang-wala ako. Talaga pong down. Lahat wala, pati bahay ko na wala. Pero sa pagsisikap mo, sa pananampalataya mo, sa pag-aayuno, sa pagbibigay, number 1. Amen. Pinagpala ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Napakabuti po talaga niya. Pati po mga karamdaman ng aking mga anak, ang aking pong bunso, siya po ay high blood. Bata pa po siya, 25 years old, pero high blood na po. Alam din po niya ang gagawin. Alam niyo pa, nagpa-fasting siya. Nagpa-fasting po siya talaga po. Every Friday, Saturday, Sunday po ng hapon. 2 days po. Talaga pong absolute po siya. Every week. Nag-absolute po silang magkapatid. Kasi talaga hindi po maiiwasan na magkaroon talaga tayo ng pagkukulang sa ating mahal na Panginoon dahil po, siyempre po mga kabataan, hindi po talaga nila alam. Pero ngayon po, natuto silang mag-ayuno. Natuto po sila manalangin, magdasal at manampalataya Amen. sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya Amen. po sila pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Normal na po ang high blood niya, hindi na po siya high blood. Amen. Praise the Lord. Kaya po napakabuti po talaga ng mahal na Panginoon. Kapag po ako talaga nalulupaypay, minsan po talagang nangihina ka. Minsan po kasi talagang dumadating po yun. Dahil po siyempre po siguro talaga ng kaaway natin. Sinusubukan niya kung hanggang saan ka mananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero sa pananampalataya mo, huwag kang padaig. Huwag kang padaig sa nararamdaman mo dahil ang pagpapala ni Lord binigay sa'yo. Ingatan mo ito. Sumunod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya po talagang ako po every week po talaga kahit po may trabaho ako, gusto ko po talaga yung linggo, yung Sunday, ibigay po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapala niya na binibigay, di man po ako karapat dapat. Dahil ako po'y talagang malaking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero binuhos niyang pagpapala sa akin. Hindi Amen. ko hinihingi, hindi ko akalain na yung bahay na nawala sa akin, pinalitan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pinagpala po ako sa trabaho. Kahit po dumaan ang pandemic, may trabaho po ako. Hindi po nawawala yung trabaho dahil po ako po isang caregiver. Yun lang po ang aking trabaho dito kasi po wala naman po akong tinapos. Undergraduate po ako ng college. Pagdating po dito, yun na po ang aking naging trabaho. Una po, mag-alaga ng mga bata na maliliit. Tapos po,
pagdating po nagkaroon na po ako ng green card, ako po'y nakapagtrabaho na ng pagka-caregiving. Pero haba po ako'y nag-caregiving, ang aking pong ginagawa, talaga pong fasting po ako ng fasting. Panay po ang fasting ko, hindi po ako liliban ng fasting po every month, every week, hanggang sa ako po'y tuluyang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa mga binigay mong pagpapala sa akin. Hanggang dito na lang po at ang pagluluwalhati po at pasasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise